Magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay o taga-panood sa aking YouTube channel, ang iyong lingkod, Brother Tata Rosal, sa ngalan po sa aming minamahal na Arsobispo sa Archdiocese of Ozamis, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, sa aking kasamahan na mga Catholic Faith Defender sa Ozamis City Chapter. Sa totoo lang po, hindi po ako sanay magsalita ng Tagalog. But I'll try my best to speak in Tagalog para lang po maintindihan po tayo sa ating mga kapatid na taga-subaybay nandyan sa Luzon. Ngayong hapon, ating talakayin patungkol sa mga pananampalataya ng ating mga kapatid na mga born again. Para sa kanila, sapat na meron tayong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hindi na kailangan ang mabuting gawain. Ayon sa nakasulat, ginagamit nila ang sulat ni Evangelista Apostol San Juan sa Juan chapter 3 verse 16. Ito ang nakasulat: dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kung sa sangtauhan, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay huwag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sabi nila malinaw nga isa sa requirements para makamit natin ang kaligtasan, sumampalataya tayo sa bugtong anak ng Ama na ang ating Panginoong Hesus. Isa pa sa kanilang gamitin para pagsuportas sa kanilang pananampalataya, ang sulat ni San Pablo sa taga-Episo. Episo Kapitulo 2, versikulo 8. Ito ang nakasulat ayon sa Episo 2, versikulo 8. Dahil sa kanyang kaawaan, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo, at maging ang inyong pananampalataya ay hindi sa inyo nanggaling, kundi ibinigay lamang sa inyo ng Diyos. So malinaw mga kapatid, ayon sa sulat ni San Pablo, ng kaligtasan ay makamit lamang natin batay sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kay ang kaligtasan natin bigay lamang ng ating Panginoong Hesus. So sapat na mga kapatid na sumampalataya lamang tayo sa ating Panginoong Hesus. Hindi na kailangan na maggawa tayo ng mabuti o mabuting gawain. Isa pa sa sulat ni San Pablo na hindi tayo maligtas kahit ano pa ang ating gawain na mga mabuting gawain. Ang pinaka-importante, mayroon tayong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ayon sa nakasulat sa sulat ni San Pablo kay Tito, sabi ni San Pablo sa sulat niya kay Tito, Kapitulo 3, versikulo 5, hindi na kailangan kahit ano pa ang gawain nating mabuti, hindi ito yun ang makaliligtas sa atin, kundi naliligtas tayo sa kaawaan ng Diyos. Ayon sa Tito 3:5, yan ang ating
babasahin, iniligtas niya tayo hindi dahil sa anumang kabutihang nagawa natin, kundi dahil lamang sa kanyang kaawaan. Hinugasan niya tayo sa muling kapanganakan at binago niya tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinuhos niya sa atin ng masagana kay Hesukristong tagapagligtas natin. So malinaw mga kapatid na hindi tayo maliligtas sa anuman nating mga kabutihang gawain o nagawa dito sa sanlibutan. Kundi ang pinaka-importante, mayroon tayong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hindi na hatulan pa ng kamatayan o mapahamak ang taong mayroong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabi ni San Pablo sa taga-Roma, ating babasahin ang nakasulat sa Roma 8:1. Yon ang nakasulat base sa Roma 1:8. Ating basahin ang nakasulat. Kaya nga, hindi nahahatulan ang mga nakay Kristo Jesus. So malinaw na hindi nahahatulan kung sino mang ang nakay Kristo Jesus. Paano po tayo makamit natin ang kaluwasan, ang kaligtasan? Batay lamang sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesus. At mayroon pa silang ginakli mga kapatid na yung term na predestination. Kahit hindi pa tayo ipinanganak dito sa sanlibutan, pero bago tayo ipinanganak, pinipili na tayo ng Diyos na mapabilang sa Kanya. Ayon sa nakasulat sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 4, bayo pa nilalang ang mundo ay pinili na tayo ng Diyos na mapabilang sa Kanya upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa Kanyang paningin, sa Kanyang pag-ibig. Itinalaga niya tayong maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa Kanyang kalooban at nilalayon. So malinaw na mga kapatid na pinipili tayo ng Diyos bilang bago tayo nilalang, o bago nilalang ang mundo, ay pinipili na tayo ng Diyos para mapabilang tayo sa Kanya at maging Kanyang mga anak. So sasagutin natin ang kanilang mga pananampalataya, ang kanilang mga kinikli mga kapatid na sapat na meron tayong pananampalataya ng ating Panginoon Jesus, ligtas na tayo, hindi na kailangan ang gawaing mabuti. Kung ganon, sapat na meron tayong pananampalataya, ang ating tanong, maliligtas ba ang demonyo, mga kapatid? Na ang demonyo ay mayroon ding pananampalataya ng Diyos. Ayon sa nakasulat sa Epistola ni Santiago, ating babasahin ang nakasulat sa sulat ni Apostol Santiago, mga kapatid. Kapitulo 2,
versikulo 14, kama 19 hanggang 20, mga kapatid. Ating babasahin ang sulat po ni Apostol Santiago, Kapitulo 2. Ang demonyo, mga kapatid, ay sumampalataya sa Panginoong Hesus o mayroon siyang pananampalataya ng Diyos. Ang ating tanong, maligtas ba ang demonyo na mayroon siyang pananampalataya? O kaya't batay sa nakasulat sa Epistola ni Santiago, basahin natin, mga kapatid. Santiago 2:14. Muna tayo. Mga kapatid, ano ang saysay noon kung sinasabi man ng isang taong sumampalataya siya, kung wala namang gawang makita sa kanya, maliligtas kaya siya ng gayong pananampalataya? So, malaking tanong, mga kapatid, o question mark, mga kapatid, maliligtas ba tayo? Patuloy tayo sa 19. Sumampalataya kang may iisang Diyos, mabuti yan. Subalit ang mga demonyo man ay sumampalataya rin at nanginginig pa nga sa takot. So, maliwanag, mga kapatid, na ang mga demonyo ay sumampalataya rin ng ating Panginoon o sa Diyos. Nanginginig pa sa takot. Ang tanong, maliligtas ba ang mga demonyo, mga kapatid? Mas lamang pa ang demonyo ng pananampalataya sa ating mga kapatid na mga born again. Ang ating mga kapatid na mga born again, sumampalataya lamang sa ating Panginoon. Hindi na sila nanginginig sa takot. Pero ang demonyo, mayroon siyang sumampalataya siya ng Diyos at nanginginig pa sa takot. Ang tanong, maliligtas ba ang demonyo, mga kapatid? Kung ating basahin hanggang 20, versikulo 20, hindi mo ba nakikita taong mangmang na walang saysay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? So malinaw na linaw, mga kapatid, na walang saysay ang pananampalataya na walang mabuting gawa. Ang tanong, mga kapatid, sumasalungat o nagkontradict ba ang sulat ni San Pablo sa taga-Epeso at ang sulat ni Santiago o Epistola ni Santiago? Kung ating lilinawin, mga kapatid, ang nakasulat sa Epeso 2:8 nga naliligtas po tayo batay lamang sa pananampalataya ng Diyos, yun ang tinatawag natin na redemption, salvation. Yung redemption, salvation, hindi na kailangan na kahit ano pang gawain natin mabuti, hindi yun makaliligtas sa atin. Ang makaliligtas sa atin, yun ang sumampalataya lamang tayo sa Panginoong Hesus. Kung babasahin natin hanggang 9, ang ating mga kapatid na mga born again, hanggang 8 lang sila, mga kapatid. Pero ating babasahin hanggang 9. Ayon sa nakasulat, hindi dahil sa anumang kabutihang ginagawa natin kaya tayo naligtas. Kaya walang maipagmamalaki ang sinuman sa atin. So, malinaw na mayroong ibang taong nagawa para sa ating kaligtasan. Kung sino man ay walang iba ang ating Panginoong Hesus na naipako sa krus, inuula ang kanyang dugo
para tayo maligtas, para tayo magkatawan o magkaisa ng ating Panginoon. Ayon sa nakasulat sa Episodos Kapitulo 15, versikulo 16. So malinaw na malinaw ang ginaklim nila, ang sulat ni San Pablo ay patungkol sa kaligtasan natin bilang redemption. So hindi na kailangan ang gawain. Sumampalataya lamang tayo kay Jesus, sa ating Panginoong Jesus. Kahit pa tayong lahat ipapako sa cross, hindi yun makaliligtas sa atin. Ang Panginoong Jesus lamang ang ikalawang persona ng pananampalataya nating Holy Trinity. Ang makaliligtas, siya ang nagawa, nagpasa ng krus, patungong Kalbaryo, para tayo maliligtas. Yun ang tinatawag nating redemptive way of salvation. Pero tapos na namatay si Kristo sa cross at inilibing, mga kapatid, at nabuhay muli, nagsugo po siya ng kaniyang mga apostol na ang lahat na sumampalataya sa ating Panginoon Jesus ay maliligtas kung siya ay magpabinyag. So malinaw na ang ating Panginoong Jesus, tapos siya nabuhing muli, nag-institute po siya ng mga sakramento. Una, ang sakramento ng binyag. Pero bago man lamang kapatid, kung para sa mga kapatid nating mga born again, na sapat na ang pananampalataya lamang ng ating Panginoon, maliligtas na po tayo, hindi na kailangan ang gawaing mabuti. Ang ating tanong, yung nakasulat, ayon sa nakasulat sa Tito 3:5, ang tinutukoy ba ni San Pablo ang kaligtasan na buhay na walang hanggan? O hindi na ba natin hintayin yung klaseng kaligtasan? Kung ating basahin hanggang 7, Tito 3:7, mga kapatid. Hanggang 5 lang po ang ating mga kapatid na mga born again. Babasahin nato ulit ang versikulo 5 at 7. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa anumang kabutihang nagawa natin, kundi dahil lamang sa kanyang kaawaan. Hinugasan niya tayo sa muling kapanganakan at binago niya tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 7. Upang mapawalang sala tayo dahil sa kanyang mayamang awa at tayo'y maging mga tagapagmana ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. So malinaw mga kapatid na ayon sa sulat ni San Pablo na ang kaligtasan nating nakamit ay ati pang hindi pa natin nakamit ng husto. Ayon sa sulat ni San Pablo, upang mapawalang sala tayo dahil sa kanyang mayamang awa at tayo'y maging mga tagapagmana ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, malinaw na si San Pablo ang nakasulat kay Tito,
naghihintay pa siya sa buhay na walang hanggan. Hindi pa niya lubos na nakamit. Pero ang ating mga kapatid na mga born again, tapos nilang basahin ang sulat ni San Pablo kay Tito 3:5. Tapos nila nabasa, naangkin na nila na sila ay ligtas na. Nakamit na nila ang buhay na walang hanggan. Ang tanong mga kapatid, kung nakamit na nila ang buhay na walang hanggan, hindi na ba sila harap ng hukuman? Ang mga apostoles, mga kapatid, sa totoo lang, sa sulat ni San Pablo sa taga-Korinto, mismo ang mga apostol, mga kapatid, ay harap pa ng hukom ng Diyos. Ayon sa nakasulat sa 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 6, 10. Versikulo 5, Kapitulo 5, versikulo 6, 10, mga kapatid. Ayon sa nakasulat, kay malakas ang aming loob. Alam naming habang nakatira kami sa katawang lupa, ay malayo kami sa piling ng Panginoon. So malinaw na malinaw, tinutukoy ayon sa aral ni San Pablo, habang nakatira kami sa katawan ng lupa, hanggang nandito pa tayo sa lupa, mga kapatid, malayo pa tayo sa piling ng Diyos. Sapagkat sa pananampalataya kami ay nabubuhay at hindi kami umaasa sa mga nakikita lamang namin. Kaya ito ang aming mithi, na kami maging kalugod-lugod sa Kanya, maging kami narito sa lupa o nasa piling na niya. Versikulo 10, sapagkat lahat tayo'y harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng nararapat na kabayaran sa lahat ng ating ginawa dito sa lupa, maging mabuti o masama. So malinaw na malinaw ang pangangaral ni San Pablo, lahat tayong mga tao dito sa lupa ay haharap sa hukuman at tumatanggap na nararapat na kabayaran sa lahat ng ating nagawa o ginawa dito sa lupa, maging mabuti o masama. So ang hukom, mga kapatid, batay sa ating nagawa dito sa lupa, mabuti o masama. Paano makatanggap ng hukom ang ating mga kapatid ng mga born again na wala naman silang gawa? Sumampalataya lamang sa ating Panginoon Hesus. So yon ang malaking problema, mga kapatid, sa kanilang kinaklaim na sila ay ligtas na. Wala nang gawaing mabuti, hindi na kailangan ng gawaing mabuti, ligtas na. At sumampalataya lamang tayo sa Panginoon Hesus. Sa sulat ni San Pedro, sa Apostol Pedro, ayon sa nakasulat ni Apostol Pedro, pati sa Apostol Pedro, mga kapatid, ay harap pa ng hukuman. Ayon sa unang Pedro 4:17,
Sabi ni San Pedro, mga minamahal, huwag ninyong ipagtaka ang mahigpit na pagsubok na nadaraanan ninyo, at huwag ninyong isiping kakaiba ang mangyayari sa inyo, kundi mag-alala kayo dahil kung ano ang pakikipagbahagi ninyo sa kahirapan ni Kristo ay gayon din ang magiging labis sa kagayahan ninyo kapag siya'y naghahayag sa kanyang kaluwalhatian. 18 po tayo mga kapatid. At kung mahirap maligtas ang isang taong matuwid, paano kaya tayong walang Diyos? Paano? Sa 17 muna tayo kapatid. Sapagkat panahon na upang magsimula ang paghatol sa sambayanan o sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin iyon magsisimula, ano kaya ang sasapitin ng mga ayaw magpasakop sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung mahirap maligtas ang isang taong matuwid, paano kaya ang taong walang Diyos at ang masama? So, malinaw na malinaw mga kapatid, ang pangangaral ng ating mga apostol. Si Apostol Pedro ay harap sa paghatol, hukuman ng ating Panginoon. Si San Pablo rin ay harap sa hukom. Pero ang ating mga kapatid na mga born again, hindi na sila harap sa hukuman. Kaya para sa kanila, ligtas na sila. Ang ating tanong mga kapatid, si San Apostol Pablo, naghukom ba siya sa yun ang tinatawag nating personal na paghukom? Nagkiklaim ba si San Pablo na siya ligtas na at siya ay nakakamit na niya ang buhay na walang hanggan? Ating babasahin ang nakasulat sa 1 Korinto 4. Ayon sa nakasulat sa 1 Korinto Kapitulo 4, versikulo 2 hanggang 5, hanggang 7 mga kapatid. Kailangan sa mga katiwala ang sila'y maging tapat. Walang halaga sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng isang hukuman ng mga tao, kahit ako'y hindi humahatol sa aking sarili. Malinis ang aking budhi, ngunit hindi yan katibayan na wala na nga akong pagkukulang. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya huwag kayong hahatol nang wala pa sa panahon, kundi hintayin ninyong dumating ang Panginoon. Siya ang maglalabas ng mga nakatago sa kadiliman at maghahayag ng mga niluloob ng mga tao. Sa panahong iyon, pararangalan ng Diyos ang lahat ng nanarapat na parangalan. So malinaw na malinaw na si San Pablo, mga kapatid, hindi siya naghintay pa siya sa hatol ng Panginoon. Kailanman? Sa panahon na ang ating Panginoon ay bumabalik na para sa, yun ang second coming, ang tinutukoy na San Pablo, second coming of our Lord Jesus Christ, para siya humatol
sa lahat ng mga tao dito sa lupa, batay sa nagawa, mabuti man o masama. Sa katapusan mga kapatid, si Apostol Pablo patuloy na ayon sa nakasulat ni San Pablo, patuloy siya nga sandali lang mga kapatid. So, pasensya na po kayo mga kapatid. Hindi po ako sanay na magsalita ng Tagalog. Pero sinusubukan ko para lang tayo maunawaan at maintindihan sa ating mga kapatid na nasa Luzon, ang lahat ng taga-subaybay ng ating YouTube channel. Ayon sa nakasulat ni San Pablo sa taga-Episo, mga sulat ni San Pablo sa taga-Episo, Kapitulo 2, versikulo 12. Mga minahal ng nariyan, ako'y lagi ninyong akong sinusunod. Ngayong malayo ako sa inyo, lalo na sana ninyong isagawa ang mabubuting bagay at ibinubunga ng inyong pagkaligtas. Gawin